What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY Pro ng Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masusubscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang mag-flash nyo rin mga videos. So yun guys, tuturuan kayo kung paano mag-convert ng 120 volts AC to 240 volts AC na charger. So gamit natin guys ay ang DeWalt. So ang model number niyan ay DCB 115. Yan guys. So para maniwala kayo na DCB 115 yan. So, ayan po siya. So, DeWalt DCB 115. So, pwede po siya sa 12 volts at pwede po siya sa 20 volts. So, ayan. Ang maximum output niya, ayan, 4 amps. Okay? So, ayan. 20 volts, 4 amps po yung output niya or 12 volts, 4 amps. Ayan. Tapos, yung input niya, kung nakikita niya guys, 220 volts AC talaga siya. Ayan. So, gagawin natin tong 240 volts. Kasi dito sa Pilipinas, 240 volts AC yung ano niya. Yung outlet or 230 volts AC. Kasi 235 volts na yung nasa amin ngayon. So, ayan, ko-convert na natin siya. Ang mga gagamitin lang natin dito sa conversion ay, syempre, digital multimeter. Ayan. So, gamit ko Zotec ZT102. Syempre, kailangan natin ng security Torx. Ayan, para dito sa may screw niya. Kasi ang screw niya, ayan, no. So, security Torx po siya. Ayan. So, eto guys, natanggal ko na yung mga screw niya. So, wala nang screw to. At, eto guys, kailangan natin ng wire. So, papaliwanag ko sa inyo to mamaya kung bakit kailangan natin ng wire. Or makikita nyo kung bakit kailangan natin ng wire na ganito kakapal. So, makapal-kapal yan guys. At, syempre kailangan natin ng thermistor or NTC. Kailangan din natin ng varistor or MOV. Ayan. Tapos, kailangan natin ng capacitor. So, sa akin guys, nag-series lang ako ng dalawang capacitor kasi 200 volts ang isa niyan. So, gusto ko kasi siya maging 400 volts. So, kayo nang bahala guys kung ilang microfarad yung ilalagay nyo. Basta mataas guys sa 10 microfarad ang ilalagay. Okay? So, bahala kayo kung may available kayo 100 volts na 15 microfarad. Ayan. So, basta pataas. At kailangan natin ng, syempre, tawag dito, cutter at saka, syempre, dalawang cutter. Pero kaya kailangan ko ng dalawang cutter kasi dito lang sa wire na yan. Tsaka sa exist ng itong paanan to. So, kailangan natin putulin ng cutter. Ito naman pang wire stripper naman siya. Kailangan din syempre natin ng soldering iron guys. So gamit ko ay ayan, para makita nyo kung ano yung gamit ko. Pine seal po ito na V2. Ayan, wala lang nakasulat. Pero Pine seal V2 po ito, converted ng hindi pass through, see-through. Ayan, pass through is see-through na case. Ayan, So, tapos kinonvert ko na rin siya or nilagyan ko siya or in-upgrade ko siya, nilagyan ko siya ng ilaw para kahit madilim na nakikita ko pa rin siya guys. Ayan. So, maingay yung aso. So, sorry guys kasi gabi rito kaya ganyan maingay yung aso. Ang gamit ko nga pala ditong power supply ay ito lang, Anker na power supply. So, kayang-kaya naman yan. 20 volts up to 28 volts yung ini-input niya naman sa Type-C eh. So, Type-C lang naman gamit ko dyan guys. Ayan, Type-C. So, doon ko lang siya nilalagay pag ganun. So, ayan. At buksan na natin to. Alisin muna natin itong mga gamit natin dito para makita nyo yung loob nito. Pero guys, tinanggal ko na yung loob ng laman ng ano nito sa board. Yung mga kailangan kong tanggalin, tinanggal ko na siya. Papakita ko rin sa inyo guys kung ano yung mga tinanggal ko. So, bale, ayan siya guys. Ayan, nilagyan natin ilaw tong camera para makita nyo. So, inalis ko yung capacitor niya nandito kasi ang capacitor nang nilagay dito ay 200 volts na 100 microfarad. So, inalis ko na siya. Tapos, ito guys, inalis ko na rito yung jumper kasi jumper lang naman nakalagay dyan. Kahit sa inyo guys, jumper lang po yung nakalagay dyan. Katulad nito, naka-jumper lang siya. Ayan. So, yun lang tinanggal ko dyan. Kasi bakit? Ang ilalagay kong component dyan or yung parts, yung NTC. Ayan, yung thermistor.
Tapos dito yung capacitor, guys, ang ilalagay ko dito. Tapos yung MOV or yung varistor, ayan guys, ilalagay natin yan dito. Basta sa bahagi dito guys, okay? Sa input mismo. Tapos eto kasing mga wire nito, kaya magkaiba kulay nito kasi yung positive niyan, dito natin ilalagay sa baba. Tapos yung negative na gagamitin natin kulay is yellow kasi wala tayong kulay itim. So dyan po yan ilalagay. Okay, so makikita nyo kapag ka inilagay ko na yung mga ano natin, mga parts. Itong mga parts na to. So sa likod lang yan, ayan lang naman yun guys yung likod nyan. Wala tayong binago dyan. Ayan. O, ilalagay nyo lang yung mga component dyan para ma-convert natin siya. So yung ano nito, yung MOSFET. So pakita ko sa inyo guys yung MOSFET. Ayan yung MOSFET niya. So K12A 60W. So 12 amps na siya na 600 volts. So okay na yan. So mataas na yan guys. So ayan. At papakita ko sa inyo guys kapag ka-converted na siya. Or nakalagay na dito yung mga component niya. Para may idea kayo kung paano ko siya nilagay syempre. So ayan mga sir. Kung nakita nyo, nakakabit na yung mga wire niya dyan. So yung positive sa positive, yung negative sa negative. Tapos yung MOB, ayan na siya guys. So nakalagay na siya sa unahan. Tapos yung thermistor, ayan guys. Ayan o. So ayan yung thermistor natin. Para kitang-kita nyo na doon ko siya nilagay. Wait lang. So ayan siya, ayan. Tapos yung MOB natin, ayan o. So ayan siya. So ngayon, ang gagawin na natin ay i-test na natin siya. So tingnan natin kung magwo-work na siya. So bago yan guys, kukuha muna ako ng battery, okay? So ayan pa rin siya mga sir, kung nakita nyo. Lalagay lang natin ito rito, pag ganyan. So kailangan walang putol itong video natin para make sure na wala tayong gagawing kababalaghan. Okay? So ganyan lang siya. Ayan. Tapos ito lalagay natin dito sa may ano natin. So tignan mo natin kung may charge siya. So may charge naman siya. Tapos ngayon ilagay na natin to sa saksakan. Ayan. At isaksak na natin to. So ayun guys yun pa rin yan. So ayan input niya 120 volts AC. Okay? So charge natin ngayon nito. So ayun yung ano niya, wire. Ayun, papunta doon. Para walang daya, saksak na natin. Ayan na siya guys. So mandar na siya. Walang daya yan guys. Walang kahit na ano yan. Sabihin nyo nakasaksak siya sa 110, pero ayan siya, nakasaksak siya sa 240 volts. Ayan. Okay. Tsaka baka sabihin nyo saksakan ko 110, hindi po yan 110. So patunayan ko sa inyo na hindi yan 110. So kunin ko lang yung tester ko. Ito guys. Ayan siya guys. Tapos lagyan natin siya rito. Alisin natin itong bakal. Ayan insulator. Para yung bakal na lang yung nakalagay dito. Ayan. Ayan diba? Almost 235 volts AC. Diba?
Randaya. Mga sir, ayan. Oh. Lahat po yan dyan. Talagang nakakonvert siya sa 240 volts. Yung DeWalt na yan. So, ayan. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click all guys. Bye. Peace. Pero nga pala guys, wait lang. Kung gusto niyo magpa-convert ng ganito, DeWalt lang at saka Milwaukee, i-ano nyo muna ako, PM nyo ako sa link sa baba. Mag-ano ko guys, maglalagay ako ng link sa baba kung saan nyo ako i-PM. Facebook po, okay? So, ayan guys, peace na ulit.